Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kumakalat na ang tsismis tungkol kay Dax at Zoe. Mapapanindigan kaya ni Zoe si Dax? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa bahay nila Lynette, nag-uusap sila Tiang Susan, Josa at Lynette. Nagtataka si Lynette kung bakit nagkakape si Tiang Susan. Kaya naman sinabi ni Josa na may issue si Tiang Susan. Tinanong naman ni Lynette kung saan at kanino. Sumagot agad si Tiang Susan na kay Harry. Nagulat si Lynette. Ayaw daw ni Tiang Susan na nasa bahay nila si Harry. Nagtaka naman si Lynette. Inamin ni Tiang Susan na natatakot siya baka masundan si Harry ni Carlos. At baka mapahamak pa sila dahil kay Harry. Kumontra naman si Lynette. Sinabi ni Lynette na hindi naman siguro. Dahil hindi nga daw nakikilala ni Carlos si Harry. Nanindigan pa din si Tiang Susan. Sinabi niyang baka kasabwat ni Carlos si Harry. Dahil kahit paano ay anak pa din siya ni Carlos. Bagay na kinontra ulit ni Lynette. Sinabihan niya si Tiang Susan na hindi magagawa ni Harry ang ganung bagay. At hindi niya kukonsentihin si Carlos. Dahil mabait na bata si Harry. Hindi naman alam nila Lynette na nakikinig si Harry sa kanila. At rinig na rinig niya lahat na sinabi ni Tiang Susan. Lumabas si Harry. Nagulat sila Lynette, lalo na nga si Tiang Susan. Agad namang nagpalusot si Josa na marami daw issue si Tiang Susan sa mga teleserye. Ngumiti si Harry, kaya buong akala nila ay okay lang kay Harry. At hindi narinig ni Harry. Nagpaalam si Harry. Nalalabas siya para kunin ang toileties. Sasamahan sana siya ni Lynette, pero tumanggi si Harry. Madali lang daw siya at babalik agad. Inopera ni Lynette si Harry. Natitimplahan siya ng kape. Pumayag naman si Harry at lumabas na ng bahay. Nagtanong si Tiang Susan kung narinig kaya ni Harry. Bumaba si Annalyn para hanapin si Harry. Sinabi nila kay Annalyn na lumabas lang at may kukunin. Sinabi ni Annalyn na wala daw dala si Harry. Kaya nagtaka na sila kung bakit yon ang dahilan ni Harry. Pinuntahan ni Josa si Harry sa labas. Pero wala siyang Harry na nakita. Bumalik siya sa loob para sabihin kay Lynette. Nag-guilty si Tiang Susan sa nasabi niya kay Harry. Dahil palagay niya ay narinig itong lahat ni Harry. Kaya naman nagulat si Annalyn kung ano ang narinig ni Harry mula kay Tiang Susan. Kaya naman ngayon ay palaisipan sa kanila kung saan nga nagpunta itong si Harry dahil bigla na nga lang itong nawala doon sa bahay nila Lynette. Samantala, kumalat na sa Apex ang balita sa relasyon ni Dax at Zoe. Pinuntahan ni Doc Prado si Zoe. Sinubukan niyang suyuin si Zoe. Pero tumanggi si Zoe. Pilit umiiwas si Zoe kay Doc Prado. Dahil may boyfriend na daw ito. Kaya naman pinasok ni Doc Prado ang nalaman niya. Na totoo palang may relasyon sila ni Dax. Nagulat si Zoe. Hindi alam ni Zoe kung kanino nanggaling. Lahat ng sinasabi ni Doc Prado. Kinumpara niya si Zoe kay Lynette. At parehas daw sila ni Lynette na mayroong soft spot para sa mga kriminal. Nagalit si Zoe kay Prado. Hindi napigil ni Zoe na hindi patulan si Doc Prado. Kaya nasampal niya ito. Umalis si Zoe at iniwan si Doc Prado. Nagpunta si Zoe sa CR. May isang lalaking nasa loob ng pambabaing CR. Kaya naman pinagsabihan ito ni Zoe. Nagalit si Zoe dahil may tao pa sa CR at nandoon pa nga si Zoe. Si Dax pala ang lalaki. Hindi napigilan ni Dax na hindi magpakilala kay Zoe. Tinanggal niya ang mask niya, sabay lapit at yakap kay Zoe. Nagulat at nasabik naman si Zoe kay Dax. Kaya naman agad niya ring nilapitan itong si Dax, tsaka niya niyakap.
Miss na miss nga nitong si Zoe itong si Dax. Dahil matagal nga silang hindi nagkita simula ng mga plano ni Moira na pagpapasabog ng yate. Samantala, sa sobrang sabik ni Zoe at Dax sa isa't isa, nakagawa sila ng milagro sa loob ng CR. Pumasok sila sa isang cubicle. Sakto naman at pumasok si Giselle. Nagtataka si Giselle kung sino ang kausap ng babae sa loob ng CR. Kaya naman tinanong niya kung may tao ba sa loob. Nagulat si Giselle paglabas ni Zoe sa loob. Sinabi ni Giselle na narinig niya si Zoe na may kausap sa loob ng CR. Nagulat si Zoe dahil hindi niya alam ang sasabihin niya kay Giselle at kung ano ang pagpapalusot ang sasabihin niya. Nakaisip si Zoe ng paraan para hindi siya mahuli ni Giselle. At nagpalusot nga si Zoe na may kausap lang siya sa cellphone at hindi sa personal. Hindi naman naniwala si Giselle. Kinabahan si Zoe dahil baka mahuli si Dax. Sinilip ni Giselle ang cubicle para makasigurado na wala talagang kausap si Zoe. Pagsilip ni Giselle, wala siyang nakitang tao. Nanlaki ang mata ni Zoe. Natakot siya dahil akala ni Zoe ay makikita ni Giselle si Dax. Nakatakas si Dax. Gumapang siya papunta sa kabilang cubicle. Kaya alala itong si Zoe. Kaya naman itong ang si Giselle ay napahiya dito kay Zoe. Dahil ang akala niya nga ay nagsisinungaling lang si Zoe. Pero ang totoo nga ay may kausap talaga itong si Zoe sa loob ng cubicle. Ito nga ay itong si Dax na nagtatago dahil tinulungan na naman niya nga itong si Moira sa mga plano niya. Nabunutan ng tinik si Zoe dahil sa wakas nga ay nagawa ni Dax ng paraan para hindi sila mahuli ni Giselle. Dahil panigurado nga ay lagot si Dax kay Giselle. Lalo na nga siya ay nakikipagrelasyon pa sa isang kriminal. Dahil nga ayaw na ayaw nitong si Giselle na makipagrelasyon itong si Zoe sa isang kriminal. Lalo pa nga at kapag nalaman nitong si RJ kung sakaling nakita nga nitong si Giselle sa loob ng cubicle itong anak niya si Zoe kasama si Dax. May aaminin kaya o sinabi na kaya ni Dax kay Zoe ang totoong nalalaman niya tungkol sa mami Moira niya? Magsasalita kaya si Dax o sasabihin kaya ni Dax ang katotohanan dito kay Zoe? Yan nga ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. Catch you!